Sa bawat isa, ay po lahat tayo tumayo at worship po tayo sa Panginoon. Praise God. Tunay po na napakainam ang natili sa tahanan ng Diyos kaysa sa tayo po ay manatili ang wala sa piling ng Panginoon o sa presensya ng Diyos. Pagkat sa Panginoon lamang ay mahanap natin ang kanyang kapayapaan sa Panginoon. Amen? Amen. So let us sing the song, Better is One Day. Better is one day in your courts, there is one day in your house. Praise
worship you, Father God. Salamat po, Diyos, katigit tapat, mabuti. Panginoon, sa ito, sa oras na ito, dalangin po namin, patuloy na maranasan namin ang iyong presensya sa pamagitan po ng iyong mga salita. Kasi gagamitin mo, Panginoon, na lingkod mo, Diyos, tuloy mo siyang kasihan ng iyong pananatugo, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa at sa araw pong ito tayo ay magpapatuloy sa awit 27. So, kaya nag-request din po ako kay Pastor Rene kung sapagkat ito po ang pinaka-akmang kanta at basahin po natin, no? I will be reading from LSB. Yahweh is my light and my salvation. Whom shall I fear? Yahweh is the strong defense of my life. Whom shall I dread? When evildoers came upon me to devour my flesh, my adversaries and my enemies, they stumbled and fell. Though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war arise against me, in this I trust. One thing I have asked from Yahweh that I shall seek, that I may dwell in the house of Yahweh all the days of my life, to behold the beauty of Yahweh and to inquire in his temple. For in the day of calamity he will conceal me in his shelter. In the secret place of his tent he will hide me, and he will lift me up on a rock. And now my head will be lifted up above my enemies around me, and I will offer in his tent sacrifices with loud shouts of joy. I will sing praises to Yahweh. Hear, O Yahweh, when I call with my voice, and be gracious to me and answer me. On your behalf my heart says, seek my face. Your face, O Yahweh, I shall seek. Do not hide your face from me. Do not turn your slave away in anger. You have been my help. Do not abandon me and do not forsake me, O God of my salvation. For my father and my mother have forsaken me, but Yahweh will take me up. Instruct me in your way, O Yahweh, and lead me in a level path because of my foes. Do not give me over to the desire of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and such as breath out violence. I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of Yahweh in the land of the living. Hope in Yahweh, be strong, and let your heart take courage. Hope in Yahweh. Sa psychology po, mayroong tinatawag sa tuwing may danger, ang reaction daw po ng isang creature would either be fight or flight. Meaning, lalaban ka o tatakbo. No? Magkakaiba po ang reaksyon ng mga tao, but usually it is either of the two.
Kapag nagulat ka, minsan, aabante ka, parang, sige, ano, o kaya, aatras dahil sa takot. At yun daw po ang natural na response ng isang tao kapag siya ay nabibigla or senyas ng isang panganib. Sino po sa inyo ang hinabol ng aso at harap-harapan yung, sige, ano, kakagatin mo ako? No? Ang natural na response ng tao ay tatakbo. No? Pero yung iba, medyo kabisado na nila, titigil pero parang alanganin din eh. Kung titigil ka, kasi mas malaking chance ang kagatin ka. So, it also depends. Kapag nakita mo ang panganib na yon ay mas malakas ang puwersa kaysa sa'yo, or kung wala kang laban, aatras ka. Pero kung alam mong kaya mo, no? May makita kang maliit. Siguro, well, sa mga kahit daga, maliit, no? Hindi naman. Pero natatakot tayo dahil, ano nga po bang dahilan? Ba't tayo napapaatras pag nakita tayo ng daga? Siguro dahil nakakadiri, no? Pero pag may isang bata at o isang taong nakita natin na naghahamon at palagay natin, kaya natin, hindi tayo biglang mapapatras, minsan mapapaabante. So, pero dalawa po ang response, either fight or flight. At flight is when we sense the danger is greater than we can handle it. Sa awit po ng pang 27, si David ay nakakaranas ng panganib. And yet, his response was not fear. He was actually reminding himself bakit siya dapat matakot. Meron bang dahilan para siya ay matakot sa panganib? Sapagkat sabi niya, kung ang kabuuan po ng 27 ng Psalm 27 is kung ikaw ay nasa Panginoon, meron ka bang dapat ikatakot? O may tao bang dapat nakatakutan mo? Kung ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, ikaw ba ay dapat mag-alangan sa mga panganib? At kung ikaw ay kinasusumpungan ang Panginoon sa panalangin, no, at sa kanyang salita, meron bang dapat bumagabag sa iyong sarili? At kung hinahanap at pinag-aaralan mo ang salita, ang mga turo ng Panginoon, dapat ka bang maduwag sa kaaway o sa mga umaaway sa iyo? In verse 1, verses 1 to 3, sinasabi dito ni David na walang dahilan kung si Yahweh ang iyong salvation or light. So from this on po, no, I will use ASND or ang salita ng Diyos. Kung ang Panginoon ang ating ilaw at tagapagligtas, at kung siya ang nagtatanggol sa atin, wala po daw tayong dapat katakutan. Bagamat ang verse 1 nakalagay is may question mark, yan po ay rhetorical, meaning hindi kailangan ng sagutin pa yan. Automatic na ang sagot ay alam na ng tao. Wala tayong dapat ikatakot. Hindi po natin kilala o alam kung ano ang panganib na kinakaharap dito ni David. But we've known from the First Chronicles, Second Chronicles, First Kings, sa First Samuel, hindi po naging madali ang buhay ni David. Especially even when he became a king. At lahat ng kanyang mga kinaharap ay gyera, o in some instances, minsan kakampi pa niya, minsan yung anak pa niya. At ang pinakaunang kaaway po niya ay si Goliath, no? Na walang kayang tumalo sa mga hukbo ng Israelita. Ang sumunod po ay ang mga ibang Filisteo, no? Nung siya ay tinalaga na, nilista na bilang isang sundalo, siya ay humaharap na sa gyera. And then nung sumisikat na siya, ang pangatlong kinaharap niya ay ang hari ng Israel. So from Goliath, a nation or a representative of an enemy nation, to a nations, and then to a king and his army. And then nung namatay na po nakalimutan ko bigla. Saul. Si Haring Saul ay naging hari na siya at nagpatuloy sa mga gyera, and then in the midst of his reign
ang kanyang anak ay nagkudeta at siya ay kailangan umalis na para wala nang madanap na dugo. At until his last breath, no, doon pa lamang po nakasaksi ng kapayapaan. Kaya ang sumagana po ang nag-ani dito ay si Haring Solomon. There was peace in the reign of Solomon. So sa buhay po ni David, hindi po naging totally peaceful in a sense. And there has always been danger. But David reminded us through his prayer of reminding himself na walang dapat katakutan kung ang Diyos ang ating ilaw at tagapagligtas. Ano po bang ibig sabihin ng ilaw dito? Bombilya na pinapalitan sa kisame? Hindi po. Pag sinabi niya dito na ilaw, siya yung tanglaw, siya yung nagbibigay ng liwanag sa buhay. Siya yung nagbibigay ng vision. Siya yung nagbibigay ng direksyon. Na kahit ano yung makita natin sa paligid, there is light, there is a focus onto something or onto a person na hindi tayo madidistract o madidiscourage. Kaya sinabi rin niya in verse 2, kapag sinasalakay daw siya ng masasamang tao o ng mga kaaway upang patayin. No? So, hindi po ito ordinary danger, kundi life and death situation, sila ang nabubuwal at natatalo. We know this. Sa buhay po ni David, marami po siyang kinaharap. At lagi po, si David ang nananalo. Even if hindi po siya ang lumaban, even if hindi niya suotin yung kanyang armor, even if hindi siya humawak ng espada, ang Diyos po ang nagpapanalo kay David. Nung si Saul po ay hinahabol niya si David, wanted, dead or alive, or maybe even dead, bigay ang ulo ni David. Hindi po si David ang pumatay kay Saul. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan. At kung maalala din po ninyo sa nung last Sunday, ang message po ay, it is the Lord's battle. And King Jehoshaphat, wala din po silang dala-dala, no? Mga music instruments. Kaya dito, ang kumpiyansa ni David, na kahit buhay ko ang nakataya, kahit maraming kaaway ang naghahabol sa akin, sila ang mahuhulog. Sila ang matatalo. Wala po siyang sinabi ditong panalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, palakasin mo ang katawan ko, patatagin mo ang aking hukbo, bigyan mo ako ng napakaraming mga espada, napakaraming mga kabayo, upang kapag sasalakay nila ako, handa kami. Hindi yon ang kanyang panalangin. Kaya nung pinagpatuloy niya in verse 3, kahit na mapaligiran siya ng maraming kawal, hindi siya matatakot. So, dito po sa panalangin niya, hindi isang tao, kundi isang army ang kanyang kinakaharap. We don't know, maybe the enemies, surrounding nations ng Israel, or maybe ang kanyang anak. Kasi nung po nagkudeta si Absalom, hindi lang po si Absalom, nakuha niya po yung pabor ng mga tao. At to the point na yun nga, kailangan si David na yung umalis. So he was facing an army at hindi pa rin daw siya matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. Patindi ng patindi, no? Dinidescribe ni David kung anong panganib ang kanyang kinakaharap sa buhay, sa yuto ng buhay niya dito. Pero hindi nawawala yung kanyang pagtitiwala. Kahit ito ang nangyayari, sinasabi niya, magtitiwala ako sa Diyos. Kaya in verses 4 to 6, meron po siyang dalawang panalangin. Aside from reminding himself na wala siyang dapat ikatakot dahil kilala niya kung sino ang kanyang Diyos, ito po ang kanyang panalangin. Dito pa lang nag-umpisa actually ang kanyang petition or request. Although sinabi niya isang bagay, pero in technically dalawa po ito, no? Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko. Alam na po natin ito sa kanta kanina. Na ako ay manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay.
So he has one prayer that he would dwell in the house of the Lord. In those times, there was the temple of God. At nandoon po ang sumisimbolo ang presensya ng Diyos ng Israel. And David was a prayerful man. David was a man after God's own heart. He only had one prayer, na ako ay manirahan sa kanyang templo. This is a king. Usually po, kapag sa isang kaharian, ang hari, saan po siya magtatago? Sa kanyang palasyo, sa kanyang castle. No? Ang difference po, by the way, ng castle and palace is ang castle, it is a defense. There is wall para hindi siya madaling masalakay ng mga kaaway. Yung palasyo po is malaking bahay. But a castle is where a king hides in cases of danger. Si David po ay hari, ngunit bagamat na siya ay nanganganib, ang kanyang panalangin ay sa templo. Kung maalala po ninyo, ang templo ng Diyos ay gawa pa lang sa tolda ng mga panahon na ito. Hindi pa po nauumpisahan yung kanyang pangarap, yung kanyang panalangin na makapagtayo ng magandang templo para sa Panginoon na gawa sa bato. Tolda pa lang po ito, tela. At saan niya gusto? Sa templo ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, wala na po yun. The temple of God is our body. The church. No? But there, in the Israelites' time, it was a tent. At ano raw po ang gagawin niya? Upang mamasdan ang kanyang kadakilaan. So, dito yung sinasabi ko pong dalawa. Una ay mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Kaya po sa English, ang sabi dito, to behold the beauty of Yahweh. To behold the splendor of God. Kaya ang ganda rin po nung sa Tagalog kasi mas specific yung kadakilaan ng Diyos ng Israel. At pangalawa ay humingi ng patnubay. There is a beholding of beauty. Ano po kaya yung kagandahan ni Yahweh na sinasabi dito ni David? Wala pong itsura ang ipinakita ang Diyos. In fact, bawal po yun. No, we should not be creating an image. Wala dapat tayong i-draw or even i-imagine na wangis ng ating Diyos. May naalala ko po, merong isang kabataan nung tatanong niya, nagtanong siya, sabi niya, Kuya, pag nagpa-pray ka, anong na-imagine mo kay God? Tapos, wala. Liwanag lang. Hindi mo na-imagine yung mga yung mga nasa palabas, gano'n, yung mga nasa ospital. Hindi eh. Kasi hindi naman siya yun eh. Yung mga nasa movies, nasa mga cartoons, actually bawal po yun eh. We should not even imagine, no? The image. Kasi kaya nga po yung sinasabi nila na yung nagpantakip doon sa katawan ni Jesus Christ, tapos through some technology, ito raw yung image ni Jesus. Hindi po yun totoo. Sapagkat by the sovereign will of God, hindi niya pinreserve yung tela na yon. Dahil yun ay magiging, kaya yun nangyayari, sinasamba yung telang yun. No? Nilagyan nila ng kung anumang mga panalangin na ito ang wangis ni Jesus. Hindi po, hindi yung totoo dahil ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para hindi mabigyan ng kadahilanan ang mga anak niya na sumuway sa kanyang utos. You shall have, ang commandment po is not just make an idol, but to carve images. Kahit anumang wangis. So, ano nga ba itong wangis na sinasabi ni David? Yun daw po ay ang kadakilaan niya. At paano natin malalaman ano ang kadakilaan ng Panginoon? All throughout the prayers of David in Psalms and even in his life, isa lang po lagi ang binabanggit niya, ang salita ng Panginoon.
Kaya ang sabi niya, to behold the beauty of Yahweh. In other translations, sa NIV for example, to gaze on the beauty of the Lord. Sapagkat sa kanyang salita po natin, doon nahuhulma yung ating kaisipan, ang ating kaluluwa, yung ng kagandahan ng Panginoon. Not through imaginations na gawa-gawa, sapagkat ang salita ng Panginoon, ang kanyang ginamit upang ma-reveal, maipakilala niya ang kanyang sarili. Although of course we know na ang Panginoon po ay nagpakitang gilas kay David through showing that He is a faithful and loving and kind God. Hindi po kinaligtaan ni David yung mga bagay na yun, pero he would always dwell in the Word of God. Kaya napakahalaga po sa isang mananampalataya na tayo ay babad sa kanyang salita, hindi para mag-download ng mga impormasyon at baka may Bible quiz at masagot natin at ma-memorize natin, no, kung saang chapter or verse yun. Dahil ako po personally, kahit hindi nyo po memorize yung chapter or verse, maganda kung ma-memorize nyo, pero hindi po kasi lahat ay may skill or talent sa memorization. What is more important is we meditate on God's Word na hindi mo na kailangang i-memorize kundi nakahulma, nakasulat na sa iyong puso yung kanyang salita. At ang pangalawang panalangin po ni David ay ang humingi ng gabay. David was a prominent soldier, a military leader. So perhaps with his experience, he has acquired strategies, techniques, how to win a battle. Pero ang kanya pong kinasasanggunian ay ang Panginoon. There were times na dahil nasasabi natin, galing na ako dito. Naranasan ko niyan, ganito yung ginawa ko. At ito yung effective. Nakita ko na sa ibang tao, ito yung ginawa niya. Ito yung effective. Nakita ko yung taong ito. No, may mga suliranin siya. At wala namang ibang tips. Pero based sa experience niya, hindi po ganon ang ginawa ni David. In fact, yun po ang panalangin niya. Kailangan ko ng iyong gabay. Hindi naman po sinasabi dito na hindi gagamit ng isip, kundi ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon. Lord, give me wisdom to know what I should do in this situation. I need and I am dependent on you. Teach me and guide me. And more about that later on sa pagtuturo. In verse 6, in verse 5, sa oras daw ng kagipitan ay itatago siya ng Panginoon sa kanyang templo. Kaya ang kanyang desire is to dwell in the house of the Lord dahil siya ay didepensahan doon at ilalagay siya sa ligtas na lugar. In the life of David, the safest place was in the temple of God or in the presence of God. There is no safest place but in the temple of the Lord. Imagine, meron kang isang kastilyo, meron kang isang palasyo, meron kang 12 tribes of Israel, meron kang hukbong sandatahan, may mga libo-libo ka, meron kang 100 great captains. Pwede mong sabihin, paligiran niyo ako, protektahan niyo ako. But David said, the safest place is in the temple or in the presence of my God. Sa buhay po natin, hindi naman po kailangan pumunta sa building na church ito para sabihin natin, this is the safest place. Sa panahon po nung, I think, medieval times, kapag meron pong isang kriminal or merong hinahabol at may, nasa panganib ang buhay niya, maghahanap po sila ng isang church, no? Cathedral. Pagpasok po nila doon, sisigaw sila ng sanctuary. At kapag nangyari yon, hindi siya pwedeng ipahamak kahit siya ay may kasalanan.
Sa giyera po, kung alam niyo po yung Red Cross, ang Red Cross po ay hindi lang nagbibigay ng tulong ng medical, but during war, regardless kung sino yung masama o tama, if you are in the camp of Red Cross, hindi ka pwedeng galawin. Bawal yun. There is an understanding between two enemies that they have to respect that place. It would be a neutral place. Kahit po ang mga doktor, meron po silang oath. Kahit masama yung tao, kapag nakita nila nasa panganib ang buhay niya, ang obligasyon po, ang duty po ng doktor ay tulungan yung tao na yun. Kaya kahit minsan nasabihin nila na komunista or rebelde ng isang bayan, kailangan pong as a doctor, tutulungan niya yung taong nasa panganib. In the life of David, the safest place was the temple of God. In our lives, it is not necessarily the church building. Sapagkat alam na nga po natin at binanggit sa New Testament, the temple of God is our body. Bakit? Dahil nananahan po ang banal na Espiritu sa mga anak ng Diyos. So it means, hindi po ibig sabihin na, ay, hindi ako masugat, no? Hindi ako magkakasakit. Ang ibig lang pong sabihin nun, nasaan ka man, ikaw ay ligtas. Kung ikaw ay mananampalataya. Dahil kung ikaw ay mananampalataya, ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. At dahil nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, ikaw ay isa sa mga templo ng Diyos. Ligtas ka. Kung maalala po ninyo si Pablo, ilang beses po siyang nakulong. And then when he was writing sa mga Philippians, rejoice in the Lord. Ilang beses, di ba? Minsan, nasulat mo na yan, Pablo. Siguro kung ikaw taga-sulat ng liham ni Pablo, sandali lang, no, Pablo, nabanggit na natin to kanina. Hindi, sulat mo ulit. Sandali lang, Pablo, parang ikaw mas may kailangan yan. Nakakulong ka. Di mo alam kailan ka lalaya. Hindi. Sulat mo. Because there is peace. There is safety in the presence of God. And then in verses 7 to 10, merong pa rin pagnanais ang isang lingkod ng Diyos. Sabi sa verse 7, dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. So this is an introduction for his second prayer. Verse 8, Panginoon, hinipo niyo ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako lumalapit sa inyo. Napakaganda po nito sapagkat ang sabi ni David, ang Diyos ang humipo. Ang Diyos ang unang kumilos. Ang Diyos ang nangusap kay David at nagsabi, lumapit ka sa akin. Sa akin ka humingi ng tulong. Pinapakita po dito ni David na ang Diyos ay hindi lang nanonood at naghihintay kay David. Tignan ko nga kung kailangan niya ako. Lalapit kaya sa akin to? Hindi. Dahil sinabi ni David sa kanyang puso, ang Diyos po ang unang humipo. Remember in 1 John, sabi ni Juan, we love because He first loved us. Isa po ito sa mga paulit-ulit na katuruan ng Bible. Ang Diyos po lagi ang unang sumusumpong o naghahanap sa atin. Ang Diyos po lagi ang unang kumikilos. Hindi pa man po natin ito alam na kailangan natin. Hindi man natin ito minsan masabi o nasabi o naipanalangin. Ang Diyos po ang unang kumikilos. It was always God. Ang Panginoon po. Nung nagkasala sila Adan at Eva, sila po ay nagtago. At ang Diyos po ang unang naghanap. Ang pinakaunang tanong sa Biblia in Genesis was, where are you? Bagamat alam po ng Panginoon, no? Doon niya nilagay sa Eden. Pero gustong sabihin ng Panginoon, hinahanap ko kayo. In verse 9, huwag niyo po akong pagtaguan. Ako na alipin niyo ay huwag niyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin. Huwag niyo akong iwanan at pabayaan, O Diyos na aking
tagapagligtas. Hindi niya po sinasabi ito dahil ginawa ito ng Panginoon noon. Hindi niya po sinasabi ito dahil baka may possibility na iwan siya o hindi siya pakinggan ng Panginoon, kundi it is a reminder as well, a petition of David of who God is. Again, i-connect ko po ito sa message natin last Sunday. Si King Jehoshaphat, ang unang bahagi ng kanyang panalangin ay ano? Kung sino ang Diyos. And David was praying here. He was reminding God, no? Kaya ako nananalangin, kaya ako sinasabi ito kasi alam ko na hindi mo gagawin to. Alam ko na hindi mo ako pagtataguan, alam ko na hindi mo ako itatakwil. Ito ang panalangin para makasumpungan niya ang Panginoon. Balikan ko lang po yung verse 8 in English. On your behalf, my heart says, seek my face. Your face, O Yahweh, I shall seek. No? So, yung kanina po sa verse 8 was, yung face is not again necessarily yung wangis, yung image, kundi yung sa presensya ng Panginoon. So in verse 9, it is a prayer not to be forsaken. At bakit na po nasabi yon? Dahil alam niya na hindi yon gagawin ng Panginoon. At dahil in verse 10, siya po ay iniwan. Iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Marahil, iniwan nga po siya ng kanyang mga magulang. Marahil ito ay panalangin para sa mga kasama niyang iniwan ng mga magulang. But the point is, kahit iniwan siya ng sino man, at marahil ang tinutukoy niya dito mga magulang ay kung sino mga pinakauna at pinakahigit na magmamahal sa isang tao. No? Yung natural. Sapagkat hindi ka, yung natural na pagmamahal ng isang magulang ay hindi isang obligasyon. It is a natural response of a parent to love and to protect, to take care of his or her children. Pero dito, sinabi niya na kahit iniwan na siya ng mga magulang niya, the trust and confidence of David was, hindi siya iiwan ng Panginoon. May mga pagkakataon po sa buhay natin na marahil na-disappoint tayo. Yung mga taong ini-expect natin na tutulong sa atin, yung mga taong inaasahan natin because when they were facing difficult times, hindi natin sila iniwan. Tinulungan natin sila. Kaya nung tayo naman yung humaharap sa paghihirap o sa problema, medyo natural ang expectation natin na maaasahan natin ang mga taong ito. Marahil dahil kamag-anak sila, dahil sila ay kasama sa mga close family members, pinsan, kapatid, magulang, mga tito, tita, lolo, lola, o even mga kaibigan. Pero sila po ay hindi tumulong. Sa halip ay iniwan pa, no, yung mga inaasahan pa natin. Nawa po kapag may mga dumaranas ng ganon or may marahil maranasan natin in the future, ang tatandaan lang po natin, ang Panginoon hindi niya tayo iiwan. Kung kaya ng magulang na iwan yung anak niya, gaya ng sinabi dito ni David, ang Diyos po hindi niya kayang iwan ang kanyang mga anak. At hindi siya magbibingi-bingian kapag ang kanyang mga anak ay nasa panganib. Kung may magulang na mapagmahal, higit po ang pagmamahal ng Diyos bilang isang magulang. At bilang mga magulang po, magandang ituro po yon sa mga anak natin. Una, maganda po na malaman, maranasan ng mga anak natin na mahal natin sila. Pero wag po natin kakalimutan na pinaka-importante na malaman nila, anak, kung naranasan mo ang pagmamahal ko, tatandaan mo, higit ang pagmamahal ng Diyos sa iyo kaysa sa kayang ibigay ko.
kesa sa mga sakripisyo na binigay ko o gagawin ko para sa iyo. Sa mga anak ko po, lagi, before ko po sila sasabihan ng I love you, una ko pong sasabihin, Jesus loves you. And then, I love you. Dahil gusto ko pong malaman ng mga anak ko, even if dahil hindi naman din po ako perfecto, may mga pagkakataon na madidisappoint ko po yung mga anak ko at maisip nilang hindi ko sila mahal. Nawa hindi po nila makalimutan na ang Diyos ay mananatiling totoo sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. In verses 11 to 14, ito na po ang kanyang conclusion kung gaano katindi ang kumpiyansa ni David. Ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakaran ko. Patnubayan niyo ako sa tamang daan dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama. May tension pong nangyayari dito dahil si David ay may mga kaaway, no? He is being tempted to fall away. He is being tempted maybe to do the things according to his own will. Maybe he is being tempted na gawin na niya yung sa tingin niya dapat na niyang gawin para tumigil na itong mga taong ito. Kaya ang panalangin niya, Panginoon, turuan niyo ako. Turuan niyo ako. And then in verse 12, huwag niyo akong ibigay sa aking mga kaaway dahil ako'y kanilang pinagbibintangan ng kasinungalingan at nais nilang ako'y saktan. Huwag mong hayaan na maligaw ako ng landas at ipilit ko yung sa tingin ko ay pwede ko namang gawin. Ituro mo ako sa inyo, ituro mo sa akin ang inyong kalooban at huwag mong hayaan na yung kalooban ng mga kaaway ko ang masunod. It's a two-way prayer that are related. To be in God's way and to be away from the will of His enemies. In verse 13, ito po ay paghihintay with confidence. Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Ang panalangin, ang kumpiyansa po ni David ay hindi niya sinabing, alam ko, sasagutin mo ang panalangin ko, alam ko, tatalunin mo ang mga kaaway ko. Ang conclusion po ng kanyang panalangin, mararanasan ko ang kabutihan niyo habang nabubuhay ako sa mundong ito. It means David was seeing victory in his earthly life. And he was not saying victory over his enemies, but victory by experiencing and witnessing God's goodness in his life. Meron na po ba sa ating nanalangin, Lord, sure ako, no? Marahil, usually naman po, di ba, pag may problema, doon talaga tayo matindi sa panalangin. Pero naipanalangin na rin po ba natin na, Panginoon, sigurado ako na mararanasan ko ang kabutihan mo. Hindi hindi self-confidence itong meron si David. Hindi po kapakalan, hindi dahil makapal ang kanyang mukha, hindi dahil pinapangunahan niya ang Panginoon, kundi dahil kilala niya ang kanyang Diyos. Na hindi lang siya basta po protektahan, hindi lang siya basta tatalikuran, hindi lang siya basta iiwanan or gagabayan, kundi ipapamalas ng kanyang Panginoon ang kabutihan niya sa kanyang buhay. At sinasabi niya po dito, hindi lang sa kabilang buhay, kundi habang nabubuhay daw siya sa mundong ito. Kaya in verse 14, ang panalangin po niya is actually again a reminder. It is a statement, and as if David was preaching to himself, teaching himself, magtiwala kayo sa Panginoon.
biglang yung perspective, di ba? Yung panalangin sa sarili niya at ang Panginoon. Ngayon, parang may kausap si David. Sino siya sabi niya dito magtiwala kayo sa Panginoon? Marahil yung mga kasama niya, marahil yung mga alam niya makakabasa nito. But he was in such a prayer na yung kanyang confidence, he could also preach to others and tell them, trust in the Lord. Magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Never ko pa po nagawa yung panalangin na biglang kinausap ko yung iba. No? Kahit po when we do corporate prayer, no? Usually it's addressed to God. Dito, ang panalangin ni David, it was to the people around him or to the people who can hear him. Marahil sasabihin siguro mga nakakarinig, hindi pa nga answered prayer, David. Sasabihin mo sa amin, magtiwala, gusto mo na namin makita. Hindi. Sigurado ako, kaya dapat kayong magtiwala. Basahin ko po sa English. Hope in Yahweh. Be strong and let your heart take courage. Hope in Yahweh. So kanina, he was waiting in confidence. Now, there is waiting with courage. Minsan po pag maghihintay tayo, hanggang saan at hanggang kailan po natin kaya maghintay? Kung alam natin na darating, maghihintay tayo. Dahil kung hindi po natin alam, kung alam natin na hindi darating, kalokohan yung maghintay. Tama po ba? Meron na po ba naghintay dito na alam niyang hindi naman talaga darating? Pero kung alam niyo pong darating, maghihintay kayo. Kung hindi niyo po alam kung kailan, maghihintay kayo. I-check. Sinabi niya, basta bibigyan kita ng sasakyan. Maghihintay po ba tayo? Siguro minsan ay baka wala. Di ba may gano'n? Hindi na siguro. Tagal eh. Baka nagbago na yung isip. Ay ba? Maghihintay pa rin kasi Maghihintay pa rin. wala sinabi kung kailan. Wala po siyang sinabi yung kailan. Kunwari po, ano na? May apo na kayo sa tuhod. Wala na. Wala na, no? Maghihintay pa rin. O kaya, sample lang po ito, narinig ko, no? May tumatakbo, sabi niya, ibibigay sa barangay. Pag nanalo, natalo. Walang binigay. O kaya nanalo, pero patapos na yung termino niya. Wala pa rin. Siguro si Kapitan, sabihin niya, wala siguro to. No? Sinabi niya. Pero sa Panginoon po, pag sinabi niya, hihintayin natin. Hihintayin natin dahil po, gagawin niya yun. Kahit ganun katagal. Kahit di po natin alam kailan. Kaya andito ang panalangin at ang sinasabi ni David, maghintay ka ng may kumpiyansa at maghintay ka ng may katatagan. First, you have to wait with hope and with confidence. And second, you have to be strong and courageous in waiting. Kasi pwedeng umaasa ka tapos unti-unti nawawala yung pag-asang yon. And this is a reminder na kailangan mo yung sa paghihintay, hindi lang palilipasin yung araw, hindi lang palilipasin yung taon. May pagpupursige. Pwede kasi naghihintay na nakatunganga lang. Pero may paghihintay na nagpupursige. May paghihintay na kailangan mo ng lakas. At ito ang panalangin po ni David. At yun din po ang kailangan natin. Kapag po tayo ay, ang sabi po ng Panginoon Jesus, babalik siya. Tagal na po niyang sinabi yan. 2,000 years ago. Bago pa po siya, nung namatay siya at muli siya nabuhay, sinabi niya, babalik siya. Hanggang sa sinulat, namatay na yung huling author ng Bible. No? Sabihin natin, sige, 1,500 years. Ang dami na po mga preachers. This is the end times. This is the last days. Narinig pa yan ng lolo ko ah. Wala pa rin.
Pero dahil sinabi po ng Panginoon na darating siya, darating siya. Darating siya. At kailangan po natin ng kumpiyansa at katatagan sa paghihintay. Ang panalangin po natin, even with other prayers, hindi lang po sa pagbalik ng Panginoon, kung ano po yung mga pinangako niya, maghihintay po tayo. So sa gabi pong ito, no, sa mga nawawalan ng pag-asa, ang sinasabi ni David, huwag kang mawalan ng kumpiyansa at magpakatatag ka. Maghintay ka sa Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at pinasasalamatan. Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming sinasamba sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti at napakatapat mo sa buhay ni David. Salamat, Panginoon, sapagkat naitala kasama ang mga panalangin, ang mga awiting ito at nagbibigay ng kalakasan, ng pagkain sa mga kaluluwa, even from the Christians that were before us, O God, even up until now. O Lord, may you preserve your word, that even the next generation would hear your word preached and taught, and they would hear this song of David, and that they would be encouraged as well. Father, we pray for your Holy Spirit na bigyan niyo po kami ng katatagan, ng kumpiyansa sa paghihintay sa inyong mga pangako. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka tumatalikod sa inyong mga salita. At ilang beses mo nang ipinamalas ang inyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Nadalangin din namin, Panginoon, na kung saan si David ay babad sa inyong presensya at ang kanyang pagnanasa ay matago sa inyong presensya, Panginoon, gayon na rin ang aming panalangin na ang inyong banal spirito na nananahan sa amin, Panginoon, ang magbigay ng kaaliwan sa amin, ng kapayapaan sa buhay namin. Panginoon, kami ay nananalangin na sa mga kapatiran na nawawala ng pag-asa, Lord, patatagin niyo po ang kanilang loob, palakasin niyo po ang kanilang mga kaluluwa at magpursige po sila sa pananampalataya sa inyong anak na si Jesus. Muli kami nagpapasalamat sa inyong salita, sa iyong napakaganda at napakatamis na salita, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.